Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo may Fuel Night Friday po natin yan ginaganap, 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible Study Group, Discipleship Group, at Connect Group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's Connect Group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. I have not much to offer you, not what you deserve, but still I come because your cross has placed in me my worth. Oh Christ, my gift of sympathy, whose wounds secure my peace. Your grace extends to call me friend. Your mercy sets me free, and I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I stand here unashamed. I have explained this kind of love. I'm humbled and amazed that you've come down from heaven's side and greet me face to face. Yeah, I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I'll stand here unashamed. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. And I know I'm weak, I know I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy,
I stand here unashamed. Magandang umaga po muli sa ating lahat at welcome po sa ating morning devotion. But before we start po, lahat po muna tayo manalangin. Tayo po ay umuko at pumikit. Hallelujah, Jesus, we give praise, give you honor, Panginoon Lord God. Sa umagang ito, Panginoon Lord God, nagpapakumbaba kami, nagsusumama sa iyo, Panginoon Lord God. Sa umagang ito, samahan mo kami, Panginoon Lord God, muli sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon Lord God. Dinadalangin namin, Panginoon Lord God, na sa umagang ito na meron muli kaming matutunan at Lord God, muli mong pupunan ng puso namin, Panginoon Lord God, sa umagang ito. Maging yung lingkod, Panginoon Lord God, na gagamitin, Lord God, itago mo ko sa iyong likuran at ikaw makita, Lord God, sa buhay ko. Maraming salamat sa iyo, Panginoon Lord God, maging sa mga nag-spend ng time ngayong magang ito, pagpalain mo, Lord God, ng siksik, liglig at umaapo, Panginoon Lord God. Maraming salamat sa iyo. Alisin mo, Lord God, lahat ng mga distraction, Panginoon Lord God, makakapag-bulay-bulay kami, Lord God, ng Word of God sa umagang ito, Panginoon Lord God, na maayos, Panginoon Lord God. Maraming salamat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Good morning po ulit. Ang ating pong topic ngayon, alam ko po marami na pong nakakaalam na din po nito po. Ito po ay ang to be salt and light. Yan. Basahin po natin sa Biblia sa Mateo 5:13 hanggang 16. Sabi po dito, kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito magpapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan, verse 14 po yun, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. 15, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang Diyos, ang inyong amang na nasa langit. Yan po, papurihan po ang Diyos sa kanyang salita. And we are the salt and we are the light. Isa tayong mga Kristiyano sa napili ng Diyos bilang isang maging asin at ilaw sa sanlibutan. Di ba po? Ano po ba yung salt? Ang salt is we are meant to influence people. And ang light po is shine for Jesus. Kapag naririnig po natin ang asin, ayun po ay kapag tayo po ay mga nanay, kapag narinig natin ang asin, isa po sa pumapasok sa isipan natin ay ang pagluluto. Di ba po? Dahil isa ang asin sa nagbibigay buhay o nagbibigay lasa sa mga pagkain na ating niluluto. Kaya po tayo mga Kristiyano ay binigyan na ng Diyos ng kabuluhan ang ating mga buhay. Tulad ng pagkain na nagkaroon na ng asin. Amen po ba? At dahil ginawa tayo ng Diyos bilang asin sa sanlibutan, ay huwag nating sasayangin yung kabuluhan na meron tayo. Amen po. Kaya sa mundo po kasi natin ngayon, alam ko maraming dumadanas ng depression, anxiety, and problema, mga mabibigat na struggles, and marami din ngayon sa mga, lalo na sa mga hindi nakakakilala sa Diyos, na kapag dumadaan sa ganung mga problema, ang nagiging kasagutan na lang nila is suicidal. Yan. Ngayon, nitong week, marami po akong, habang nag-i-scroll ako sa social media, is marami po akong nakita ng mga suicidal. Yun po ay yung mga tumalon sa building, sinunog yung sarili niya, and binaril yung sarili niya. Yan, nakakalungkot po dahil nasayang yung buhay na meron sila na hindi nila nakilala ang Diyos. Kaya nagawa nila yung mga ganung bagay. Kaya bilang isang mga Kristiyano, isa dapat tayo sa mga taong umaabot, sa mga taong alam natin na kailangan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen po ba? Kaya maging asin tayo sa sanlibutan.
bilang asin ng sanlibutan. Huwag po nating ahayaan na masayang lang natin ito nang hindi natin nalalaman ng kabuluhan. Kaya bilang isang Kristiyano, kailangan din natin i-share o ipamalita sa iba yung goodness ng ginagawa ng Lord sa mga buhay natin. Like na lang sa ating mga family na hindi pa nakakilala sa Diyos at alam natin na kailangan din natin na ma-share sa kanilang buhay kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano kabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya gawin na natin ito habang may oras pa para hindi tayo nagsisisi sa huli. Amen po. Kaya maging asin and impluwensyahan po natin ng mga tao na alam natin na hindi pa alam yung pampalasa ng kanyang buhay, hindi pa alam yung nagiging kabuluhan ng kanyang buhay. Kaya maraming naliligaw na tao or maraming naliligaw na landas, lalo na sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos dahil walang Kristo sa kanilang mga puso. At ano naman ang pagiging ilaw sa sanlibutan? Yan, basahin po natin sa Matthew 5 verse 16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng sanlibutan upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang Ama na nasa langit. Yan, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong mga ilaw. Yan, kailangan yung light na binigay sa atin ng Lord or yung nagsishine tayo sa Lord is makita yun ng ibang tao. Kung excellent ka sa bahay, madali kang utusan, madali kang paghugasin ng pinggan, paglinisin. Kung excellent ka sa work, kung nakikita nila na isang utos lang sa'yo ng boss mo, sunod ka agad. Kailangan makita din nila yung excellency mo sa paglilingkod sa Lord. Dahil, ayun yung isa yun sa mga nakikitaan na nagsashine si Jesus or nagsashine sa'yo ang Panginoon. Amen po ba? Ipakita natin lagi yung shining ng Lord sa ating mga buhay para mas maraming ma-inspire at mas marami pang kumilala sa Diyos, lalo na sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos. Kaya kung ikaw mabuti kang Kristiyano sa loob ng church, sa loob ng tahanan, kailangan ipakita mo yon sa mga tao, lalo na sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos. Amen po ba? Para ma-curious sila kung ano bang meron ka, kung ano bang meron sa church, bakit ang buti-buti mo, ba't ang bait-bait mo. Yan, para kahit hindi ka nila kilala, nabibless sila sa buhay mo. Amen po ba? Kaya, huwag nating hayaang muling mapunta tayo sa dilim. Panatilihin lagi natin yung liwanag sa ating mga buhay. Dahil sa kapatawaran ng Diyos, tayo ay nagkaroon ng liwanag. Huwag natin sasayangin lagi yung mga pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos. Dahil marami ding Kristiyano na minsan nakasama na natin sa paglilingkod, pero merong umaalis at meron din namang bumabalik. Pero may umaalis din naman na hindi na natin nakitang bumalik. Kaya habang tayo ay nananatili pa sa Lord, nananatili pa sa presensya ng Lord, huwag nating hahayaan na mawawala yung liwanag na binigay sa atin ng Diyos. Dahil isa ito sa mga makakatulong para maging liwanag tayo sa sanlibutan. Once na ginamit ka ng Lord sa ibang tao o sa isang tao, then nakita mo na yung tao na yun is nabago ang buhay. Nakita mo yung tao na yun nagpatuloy sa Panginoon. Yan, napakalaking bagay yun sa Diyos. Napakalaking katuwaan yun sa Panginoon. Dahil hindi nasayang yung liwanag na pinagkaloob sa iyo ng Lord. Dahil ginamit mo ito para makapag-share din sa iba at magliwanag din sa Panginoon. Kapag nakita kasi nila yung light or yung kaliwanagan ng Diyos sa ating buhay, hindi na mahihirapan or hindi tayo mahihirapan na dalhin natin sila sa Diyos. Amen po ba? In real life lang po, halimbawa na isa kang Kristiyano, tapos nakikita kang nakikipagmaritesan
nakikita kang nakikipag-away, nakikita ka pang nakikipagsigawan sa labas, nakikipag-away sa labas. Tapos nakikita ka ng mga unbeliever or yung mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos. Tingin niyo po ba ay kapag inaya mo sila sa church is madadala mo sila? Di ba po? Isa sa kapisuran ng mga tao yan, sabihin nila na, bakit kami mag-church? Ikaw nga nakikitaan ka namin na hindi maganda, nakikipag-away ka, nakikipagsigawan ka, yung mga ganung bagay. Kaya, kung ikaw ay ilaw ng sanlibutan, kailangan makikita yun sa ating buhay. At kailangan nagmamanifest or nakikita yun ng tao na nagliliwanag ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba? At once na makita nila yung liwanag ng Diyos na nasa iyo, hindi ka mahihirapan na dalhin sila sa church. Dahil sa iyo pa lang nakita na nila na nagliliwanag ang Diyos sa buhay mo. Yan. Kaya, maging asin at ilaw tayo sa mundo habang may panahon pa, habang may oras pa tayong mag-share at mag-share ng gospel o mag-share ng kabutihan ng Diyos, lalo na sa ating mga pamilya na hindi pa nakakilala sa Lord. Amen po ba? Huwag nating sasayangin yung araw, huwag nating sasayangin yung panahon na dumadaan, na hindi man lang natin naiisip na share ng Word of God yung mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos. Kahit pa simpleng mahal ka ng Lord, kahit sa simpleng alam mo ba na ang Lord ang kasangga mo sa araw na hindi mo na kaya, yung mga ganung bagay, lalo na sa mga taong alam nyo may pinagdadaanan. Amen po ba? Kapag may nakita kayong taong may pinagdadaanan, wag na wag kayong magpapakita na mas may pinagdadaanan kayo. kailangan makita sa inyo na kahit may pinagdadaanan tayo, is masaya pa din tayo dahil meron tayong Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Yan. Kaya wag po tayong mapapagod na maging asin at ilaw sa sanlibutan. Dahil kasama natin ang Diyos araw-araw. And maraming salamat po. Nawa po meron po tayong natutunan sa umagang ito. Alam ko po na marami na po tayong napakinggan about sa asin at ilaw sa sanlibutan. Ito lamang po ay refreshment para ma-refresh po ang ating isip na isa po tayong asin at ilaw ng sanlibutan. Maraming salamat po and God bless you all po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus, we give praise, we give you honor, Panginoon Lord God. Sa umagang ito, maraming salamat, Panginoon Lord God, dahil isa na naman po, Panginoon Lord God, salita ang aming napakinggan na maging isang asin at ilaw ng sanlibutan, Panginoon Lord God. Ilagay mo lagi sa aming puso, Panginoon Lord God, na huwag mapagod, Panginoon Lord God, sa pag-share ng goodness mo sa buhay ng bawat sa amin, Panginoon Lord God. Maging asin kami sa sanlibutan, Lord God. Influensyahan namin sila ng iyong pagmamahal, Panginoon Lord God. Maging ilaw kami. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Father God, we praise you, we magnify your name. You are great, you are worthy to be praised. Your greatness cannot be fathomed. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa iyong pag-ibig na patuloy mong pinaranas sa bawat isa, Lord God. Ito po, Panginoon, ay laging sariwa bawat umaga. Panginoong Hesus, salamat sa iyong banal na dugo na patuloy na naglinis sa aming mga kasalanan, Lord. And Holy Spirit, thank you sa gabay at patnubay, Lord God, sa pag-iingat mo sa amin sa buong magdamag. Hallelujah, Lord God, you're sovereign God. Kaya amang banal sa iyo namin ipagkatiwala ang aming mga burdens, Lord, ang aming mga kahilingan, Lord God. We pray, Lord God, ang lahat ng mananampalataya kay Kristo Jesus ay lumago sa aming pananampalataya, Lord. We pray, Lord God, empowerment through your word. Nang sa ganun kami ay makasunod sa iyong kalooban. We pray, Lord God, na lahat ng believers of Jesus Christ ay practice ang spiritual discipline tulad ng prayer, reading and meditating your word, worship, fellowshipping with other believers.
at ang mga anak mo, Lord God, ay ma-empower at magpagamit sa iyong ubasan to share the gospel nang sa ganon maraming tao ay maliligtas. Hallelujah, hallelujah. Ito po, Panginoon, aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen.